sikreto ng nakaraan, pag-asa ng kinabukasan. Anong ginagawa ninyo rito? Isang boses ang umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, nagpalukso sa dalawang batang nakaluhod sa harap ng puntod. Sa gulat, nagmamadaling tumayo ang mga bata, nagkapit kamay at tumakbo palayo, naiwan ang isang nalantang puting gumamela. Ang pagtatagpong ito ang magbabago sa tadhana ng isang pamilyang matagal nang nakakubli ang lihim, walang sino man ang nakakaalam. Panahon ng tag-ulan, at ang sementeryo sa liblib na bahagi ng Maynila ay binabalutan ng hamog at dampi ng mga dahong nahuhulog. Mabagal na naglalakad si Presidente Antonio Reyes, ang kinikilalang pinuno ng isang malaking konglomerado sa bansa. Hawak niya ang isang kumpol ng puting liriyo, simbolo ng pagluluksa at kalinisan. Taon-taon, tuwing araw na ito, binibisita niya ang puntod ng kaniyang nag-iisang anak na si Marco. 3 taon na ang nakalipas mula nang ito'y pumanaw, ngunit nanatili ang malalim na kawalan sa kaniyang puso. Ngunit may kakaiba ngayong araw. Hindi kasing tahimik ang sementeryo tulad ng dati. Habang papalapit siya sa puntod ni Marco, isang di inaasahang tanawin ang bumungad sa kaniya. Isang batang lalaki, sa tantian niya'y 7 taong gulang, at isang batang babae, 5 taong gulang, ang nakaluhod at magalang na yumuyuko sa lapida. Ang kanilang mga damit ay luma ngunit malinis, halatang inaalagaan. Ang kamay ng batang lalaki ay nakapatong sa balikat ng batang babae, tila nangangalaga. Pareho silang seryoso, nakatingin sa lapida na tila kausap ito. Natigilan si Presidente Antonio. Hindi niya alam ang sasabihin. Pagkuhan, marahan siyang nagsalita. Anong ginagawa ninyo rito? Sa biglaang boses, nagulat ang magkapatid. Lumingon sila at sa kanilang mga mata ay nakita ang pagtataka at takot. Agad silang tumayo, mahigpit na magkahawak ang kamay. Sabay silang yumuko, tila na pagkasunduan. Paumanhin po, mahinang sabi ng mga bata, at dali-dali silang tumakbo pababa sa burol. Tinangka ni Presidente Antonio na tawagin sila, ngunit nawala na sila sa likod ng mga puno. Naiwan sa puntod ang isang nalantang puting gumamela na ang mga talulot ay dahan-dahang nalalagas at nagkakalat sa basang lupa. Tumayo lamang si Presidente Antonio doon, nakatanaw sa direksyon kung saan nawala ang mga bata. Sino ang mga bata? Bakit sila nagpupugay sa puntod ng kaniyang anak? Isang kakaibang pakiramdam, hindi maipaliwanag, ang nanatili sa dibdib ni Presidente Antonio. Pakiramdam niya ay mayroon siyang nakaligtaang mahalagang bagay. Inilagay ni Presidente Antonio ang kaniyang mga liryo sa puntod at marahang nagdasal, ngunit di tulad ng dati, hindi mapalagay ang kaniyang isip. Hindi niya maalis sa isip ang larawan ng magkapatid, lalo na ang kapatid na lalaki na inaalagaan ang kaniyang kapatid na babae. Dumilim na at umuulan na ng bahagya. Isinara niya ang kaniyang payong at nilisan ang sementeryo, ngunit ang kaniyang mga hakbang ay mas mabigat kaysa karaniwan. Tila may isang palaisipan na bumabagabag sa kaniyang kalooban. 3 araw pagkaraan, isang Martes ng umaga. Mas maagang natapos ni Presidente Antonio ang kaniyang pagpupulong sa punong tanggapan at muling binisita ang sementeryo. Hindi niya malimutan ang magkapatid. Umaasa siyang baka magpakita ulit ang mga ito, kaya't nagmadali siya. Sa kalagitnaan ng burol, huminto ang kaniyang mga paa. Mula sa malayo, nakita niya ang pamilyar na maliliit na anino sa puntod ng kaniyang anak. Ngunit ngayon, hindi sila yumuyuko. Isang mas nakakagulat na tanawin ang nagaganap. Ang magkapatid ay nakaupo sa isang maliit na sapin sa harap ng puntod. Mayroon silang lumang baunan. Maingat na inilabas ng kapatid na lalaki ang kanin at tinapa at ibinahagi sa kaniyang kapatid na babae. Mula sa malayo, kitang-kita na hindi gaanong karami ang kanilang pagkain. Nagtago si Presidente Antonio sa likod ng isang puno ng mangga at pinagmasdan sila. Ang kapatid na lalaki ay nagbigay ng isang piraso ng tinapa sa harap ng puntod at mahinang nagsalita. "Tiyo, luto po ito ni nanay. Masarap po." Tumango ang kapatid na babae at bumulong. "Masarap po talaga." Lumubog ang dibdib ni Presidente Antonio. Ang mga bata ay tinawag na tiyo ang hindi nila kakilalang may-ari ng puntod at ibinahagi ang kanilang pagkain. Ngunit ang mas kakaiba ay, ang tanawin ay tila normal. Parang matagal na itong bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay.
Pinira-piraso ng kapatid na lalaki ang tinapa para madaling kainin ng kapatid na babae. Masayang tumawa ang kapatid na babae habang kumakain. Luma ang kanilang mga damit ngunit malinis ang kanilang mga mukha. Malinaw na inaalagaan sila. Matapos kumain, binuhusan ng kapatid na lalaki ang tubig mula sa kaniyang termos at inuna ang kapatid na babae. Siya naman ay iinom lamang ng kaunti sa huli. Nang haplusin ng kapatid na babae ang kaniyang tiyan, nakangiti ang kapatid na lalaki. Pigil hininga na pinagmasdan ni Presidente Antonio, ngunit habang tumatagal, kumikirot ang kaniyang dibdib. Bakit kumakain ang mga bata mag-isa sa lugar na ito? Nasaan ang kanilang mga magulang? Nag-alala siya. Nang iligpit ng mga bata ang kanilang baunan at akmang tatayo, isang maliit na tunog ang narinig sa tabi ni Presidente Antonio. Ang kaniyang sekretarya, na hindi niya alam kung kailan pa dumating, ay nakatayo sa tabi niya. Sumenyas si Presidente Antonio na manahimik, ngunit huli na. Lumingon ang kapatid na lalaki sa kanila, ngunit ngayon hindi sila tumakbo. Hinawakan lamang niya ang kamay ng kaniyang kapatid at tahimik na muling yumuko sa puntod. Pagkatapos ay dahan-dahan silang bumaba sa burol. Lumingon si Presidente Antonio sa kaniyang sekretarya at mahinang nagsalita. Alamin mo kung saan nakatira ang mga batang iyon. Tumango ang sekretarya at agad na lumakad. Tumayo pa rin si Presidente Antonio doon, nakatanaw sa direksyon kung saan naglakad ang magkapatid. May kutob siyang may malaking bagay na mangyayari. Pagbalik ng sekretarya pagkalipas ng 5 oras, seryoso ang kaniyang mukha. Isinara niya ang pinto ng conference room bago maingat na nagsimulang magulat. Nakatira sila sa unang palapag ng isang lumang barong-barong na apartment sa isang liblib na eskinita ng Maynila. Wala po silang banyo at ang palikuran ay pangkomunidad. Ang kanilang ina po ay masama ang kalusugan at halos nakahiga lang. Kumunot ang noo ni Presidente Antonio. Nagpatuloy ang sekretarya. Ngunit may mas seryosong problema po. Ang mga bata po ay walang birth certificate at hindi rehistrado sa PSA. Hindi po sila nakapag-aaral. Natigilan si Presidente Antonio. Walang birth certificate? Sa panahong ito, biglang nakaramdam siya ng lungkot sa maliliwanag na mukha ng mga bata. Ano ang trabaho ng kanilang ina? Dati po siyang sales lady sa isang department store. Ngunit lumala po ang kaniyang sakit at huminto sa trabaho. Ngayon po, ang mga bata ang nangangalap ng basura, bote at plastik para lang mabuhay. Unti-unting tumigas ang mukha ni Presidente Antonio. Ngayon niya naintindihan kung bakit napakahalaga sa mga bata ang maliit na tinapa at kanin na kanilang ibinahagi. Naintindihan niya rin kung bakit inuna ng kapatid na lalaki ang kaniyang kapatid na babae sa pag-inom ng tubig at siya naman ay iinom lamang ng kaunti. Ngunit, bakit sila pumupunta sa puntod ng kaniyang anak? Umiling din si Presidente Antonio sa tanong ng sekretarya. Iyon lang ang hindi niya pa rin maintindihan, ngunit ang sigurado ay mayroong espesyal na sitwasyon ang magkapatid. Tahimik na tumingin si Presidente Antonio sa labas ng bintana. Paano nakakayanan ng maliliit na batang ito ang magulong mundong ito at bakit sila kumakain ng natural sa puntod ng kaniyang anak? Hindi niya maintindihan, may kutob siyang may malaking lihim na nakatago at hanggat hindi nabubunyag ang lihim na iyon, hindi siya mapalagay. Kinagabihan, hindi makatulog si Presidente Antonio. Hindi niya maalis sa kaniyang isip ang larawan ng mga bata. Lalo na ang kapatid na lalaki na nangangalaga sa kaniyang kapatid na babae, tila nakita na niya ito kung saan. Madaling araw na nang sa wakas ay nakatulog si Presidente Antonio, ngunit mas maaga siyang lumabas ng opisina kaysa karaniwan. Nang pumasok ang sekretarya na may dala-dalang karagdagang ulat, seryoso na ang mukha ni Presidente Antonio. Tila inayos niya ang kaniyang mga iniisip magdamag. Mas inusisa ko po ang tungkol sa kanilang ina. Maingat na sinimulan ng sekretarya. May hawak siyang manipis na folder. Ang pangalan niya po ay Marisa Santiago. Dati siyang nagtrabaho bilang sales lady. Ngunit mayroon pong kagulat-gulat na impormasyon. Itinaas ni Presidente Antonio ang kaniyang mukha. Nagpatuloy ang sekretarya habang binubuklat ang folder. Ang babaeng ito, halos 8 taon na ang nakalipas, ay nagtrabaho sa isang reputable na kumpanya. Ngunit bigla na lang po siyang huminto at nawala. Bahagyang kumilos ang mga mata ni Presidente Antonio.
8 taon na ang nakalipas ay bago pa mamatay ang kaniyang anak. Masyadong tumpak para maging aksidente. Nagpatuloy ang sekretarya sa pag-uulat. Kilala po si Marisa Santiago bilang isang matalino at masipag na tao. Ngunit mula po noon, lumala ang kaniyang kalusugan at napilitan siyang huminto sa trabaho. Tumingin si Presidente Antonio sa labas ng bintana at malalim na nag-isip. Pakiramdam niya ay may mahalagang pahiwatig na nakatago. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ano iyon. Maaari mo bang kumuha ng ilang litrato ng mga bata? Sa biglaang tanong ni Presidente Antonio, bahagyang natigilan ang sekretarya. Hindi niya alam kung para saan, ngunit kailangan niyang sundin ang utos. Susubukan ko po ng maingat. Matapos lumabas ang sekretarya, nanatili si Presidente Antonio sa kaniyang opisina, matagal na nag-iisip. Sa sulok ng kaniyang puso, may kakaibang katiyakan na lumalaki. Kailangan niyang kumpirmahin kung tama ito. Pagkalipas ng 2 araw, nagdala ang sekretarya ng ilang litrato ng mga bata. Hindi malinaw dahil malayo ang kuha, ngunit sapat na para makita ang mukha ng magkapatid. Nang tingnan ni Presidente Antonio, nang detalyado ang mga litrato, halos mapahinto ang kaniyang hininga. Ang kilay at linya ng ilong ng kapatid na lalaki ay labis na kahawig ng isang tao. Si Marco, ang kaniyang anak, bahagyang nanginginig ang kaniyang mga kamay. Kinuha ni Presidente Antonio mula sa drawer ang mga litrato ng kabataan ng kaniyang anak at ikinumpara. Hindi lamang kahawig, halos magkapareho. Ganoon din ang kapatid na babae. Ngunit masyado pang maaga para makumpirma. Maingat na nagpasya si Presidente Antonio. Inutusan niya ang sekretarya na kumuha ng mga bagay na ginamit ng mga bata tulad ng baso o hibla ng buhok. Maaari po bang malaman kung para saan? Tanong ng sekretarya. Bahagyang nag-alinlangan si Presidente Antonio. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin sa sinuman. Ipaliwanag ko mamaya. Pagkalipas ng ilang araw, nagdala ang sekretarya ng isang maliit na sobre. Sa loob ay may basong ininuman ng mga bata at ilang hibla ng buhok. Tinanggap ito ni Presidente Antonio at malalim na huminga. Sa wakas, oras na para kumpirmahin. Lihim na humiling si Presidente Antonio ng pagsusuri ng DNA. Hiniling niya na ihambing ito sa genetic information ng kaniyang anak. Sinabi sa kaniya na aabutin ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. Ang 1 linggong iyon, ang pinakamahabang panahon para kay Presidente Antonio. Gabi-gabi, lumilitaw ang mukha ng mga bata hanggang sa halos hindi na siya makatulog. Kung sila nga ang kaniyang mga apo, ano ang gagawin niya? Ano ang sasabihin niya sa inang nagdusa ng mag-isa? Sa wakas, nang lumabas ang resulta, pumasok ang sekretarya na may tensyonadong ekspresyon. Nanginginig ang kamay ni Presidente Antonio habang tinatanggap ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan at nang makita ang nilalaman, lahat ay naging malinaw, 99.9% magkatugma. Walang duda, ang magkapatid ay mga anak ni Marco. Natigilan si Presidente Antonio, pagkatapos ay nanginginig ang kaniyang boses na bumulong. Kung gayon, ang mga batang iyon ang aking mga apo? Nagulat din ang sekretarya. Sumandal si Presidente Antonio sa silya at tumingin sa kisame. Magkahalo ang kaniyang emosyon, kaligayahan at kalungkutan, at pagsisisi ang sabay-sabay na dumating. Ngayon, oras na para personal na makaharap ang ina. Ngunit paano siya lalapit? Masyadong biglaan kung bigla siyang magpapakita at sasabihing nakita niya ang kaniyang mga apo. Sa isang matibay na desisyon, nagtungo si Presidente Antonio mismo sa tirahan sa liblib na eskinita. Sa loob ng kotse na minamaneho ng sekretarya, nanatili ang kaniyang tensyonadong ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya ng maayos ang kaniyang mga apo. Ang unang palapag ng lumang barong-barong na apartment ay mas mahirap ang kalagayan kaysa sa inaasahan, kalawangin na gate at lumang hagdan, at isang makitid na eskinita na puno ng halumigmig. Sumikip ang dibdib ni Presidente Antonio sa katotohanang lumaki ang mga bata sa ganitong lugar. Maingat niyang kumatok sa gate, at mula sa siwang ay lumitaw ang 2 pamilyar na mukha. Si Angelo, ang kapatid na lalaki, at si Angelica, ang kapatid na babae. Nagulat ang mga bata nang makita si Presidente Antonio at nagkatinginan. Magandang araw, magalang na bati ni Presidente Antonio.
Maingat pa rin ang tingin ng mga bata, ngunit magalang silang yumuko. Nandyan ba ang inyong ina? Tumango si Angelo sa tanong ni Presidente Antonio. At narinig ang boses ng nagsasalita sa loob. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang mahinang boses ng isang babae. Pasok po kayo. Masikip ang unang palapag ng barong-barong na apartment, ngunit maayos itong naligpit. Ang nakahiga sa kama ay si Marisa Santiago. Maputla ang kaniyang mukha, ngunit matatag ang kaniyang tingin. Tumingin si Presidente Antonio sa mga bata at marahang nagsalita. Hindi na siya maaaring magpaligoy-ligoy pa. Ang mga batang iyan, mga anak ba sila ng aking anak na si Marco? Agad na tumigas ang mukha ni Marisa at bumalong ang luha sa kaniyang mga mata. Nagtataka ang mga bata, hindi maintindihan ang nangyayari. Paumanhin po, nanginginig ang boses ni Marisa. Umagos ang luha sa kaniyang pisngi. Wala po akong lakas ng loob na sabihin. Umupo si Presidente Antonio sa silya at nagpasya na makinig ng mabuti. Mahinang nagsimula si Marisa sa kaniyang kwento. Nagkakilala daw sila ni Marco nang di sinasadya. Sa simula, mga kakilala lang sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng espesyal na damdamin para sa isa't isa. Sinabi niya na si Marco ay isang mapagmahal at mainit na tao. Ang araw na iyon ay ang araw na balak nilang mag-usap tungkol sa kasal. Nanginginig palalo ang boses ni Marisa, ngunit ng araw na iyon, nangyari ang aksidente. Naramdaman ni Presidente Antonio ang bigat sa kaniyang dibdib. Nang araw na namatay ang kaniyang anak, ang babaeng dapat sanang maging manugang niya ay nag-iisang pinasan ang lahat. Bakit hindi kayo nakipag-ugnayan? Tanong ni Presidente Antonio. Binigyan siya ni Marisa ng mapait na ngiti. Paano ko po sasabihin? Nagluluksa po kayo sa pagkawala ng inyong anak. Tapos bigla na lang po akong lilitaw at sasabihing may mga apo kayo. Noon, naintindihan ni Presidente Antonio kung gaano karami ang pinasan ng babaeng ito mag-isa. Para palakihin ang mga bata, sinakripisyo niya ang kaniyang kalusugan, ngunit ni minsan ay hindi siya humingi ng tulong. Hindi pa rin maintindihan ni na Angelo at Angelica ang sitwasyon at salit-salit na tinitingnan ang kanilang ina at si Presidente Antonio. Ngunit naramdaman nilang may mahalagang nangyayari. Kung gayon, ang mga bata ay, "Opo, anak po sila ni Marco," tumango si Marisa. Sa sandaling iyon, iba't ibang emosyon ang naghalo sa puso ni Presidente Antonio, kaligayahan at kalungkutan at malalim na pagsisisi ang sabay-sabay na dumating. Biglang umubo nang malakas si Marisa. May dugo sa kaniyang panyo. Nagulat ang mga bata at tumakbo sa kanilang ina. Kailangan nating pumunta sa ospital. Dali-daling tumayo si Presidente Antonio at sumenya sa sekretarya. Sinubukan itong tumanggi, ngunit nang makita ang pag-aalala ng mga bata, tumango siya. Sa daan papuntang ospital, maraming naisip si Presidente Antonio. Ngayon ay nabunyag na ang lahat ng katotohanan, ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay may mga bagong problema na magsisimula. Ang diagnosis sa ospital ay nakakagulat. Cancer sa baga. Sinabi na tatagal lamang siya ng 3 buwan. Kalmado itong tinanggap ni Marisa. Ngunit gumuho ang puso ni Presidente Antonio. Ngayon, mapapanatag na ako. Ngumiti si Marisa kay Presidente Antonio. Maaari mo bang alagaan ang mga bata? Tumango si Presidente Antonio bilang sagot. Poprotektahan ko sila. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong buhay ni Presidente Antonio. Ang oras na kasama ang kaniyang mga apo at ang pag-aalaga sa kaniyang manugang na si Marisa, lahat ay hindi inaasahan, ngunit sa sulok ng kaniyang puso ay nakaramdam siya ng init. Matapos ang ilang araw sa ospital, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Marisa. Araw-araw siyang binibisita ni Presidente Antonio. Sa simula ay awkward, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging tulad na sila ng isang pamilya. Unti-unting nasanay din sina Angelo at Angelica sa pagiging lolo ni Presidente Antonio. Lalo na kapag kinakain nila ang masarap na pagkain na dala ni Presidente Antonio, masaya silang ngumingiti. Sa tuwing nakikita niya ang kanilang mga ngiti, umiinit ang puso ni Presidente Antonio. Isang hapon, tahimik na tinawag ni Marisa si Presidente Antonio. May hawak siyang lumang sobre. "Gusto ko po itong ibigay sa inyo." Tinanggap ni Presidente Antonio ang sobre at maingat na binuksan,
at isang lumang litrato ang lumabas. Ngunit nang makita niya ang litratong iyon, halos mapahinto ang kaniyang hininga. Sa litrato ay ang kaniyang sarili noong bata pa siya, duguan at nakahiga, at sa tabi niya, isang nurse na nag-aalaga sa kaniya. Ito, nanginginig ang boses ni Presidente Antonio. Ang alaala ng aksidente sa sasakyan, 30 taon na ang nakalipas, ay sariwang-sariwa sa kaniyang isip. May nurse na nagligtas sa kaniya noon, ngunit hindi niya matandaan ang mukha nito. Ngunit ngayon, nang makita ang litrato, lahat ay naging malinaw. Si nanay ko po, tahimik na paliwanag ni Marisa. Ang nanay ko po ang nagligtas sa inyo. Kung hindi po siya nagbigay ng first aid noon. Tinitigan ni Presidente Antonio ang litrato ng mas detalyado. Ang mukha ng nurse sa litrato ay kahawig ni Marisa at mula sa tingin nito, naramdaman niya ang matinding kagustuhan na iligtas ang isang buhay. Ang anak ng babaeng nagligtas sa akin, ang magiging manugang ko pala, bulong ni Presidente Antonio. Pakiramdam niya ay totoo ang tadhana. 30 taon na ang nakalipas. Ang anak ng babaeng nagligtas sa kaniya ay ang kasintahan ng kaniyang anak at ang mga anak nila ay ngayon ang kaniyang mga apo. Mahigpit na hinawakan ni Marisa ang kamay ni Presidente Antonio. Malamig at manipis na ang kaniyang kamay, ngunit ang kaniyang puso ay mainit. Ngayon, pakiramdam ko ay nabayaran ko na ang lahat ng utang, sabi ni Marisa. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil niligtas ng nanay ko kayo, ngayon naman po, kayo ang magliligtas sa mga anak ko, di ba? Umakyat ang luha sa mga mata ni Presidente Antonio. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng bagay na hindi niya naintindihan ay nagsama-sama, kung bakit ang mga bata ay lumapit ng natural sa puntod ng kaniyang anak, kung bakit sila kumakain at nakikipag-usap doon. Ngayon niya lang naintindihan. Ngayon, ako naman ang magbabayad, sabi ni Presidente Antonio na buong puso. Dumating na ang oras upang bayaran ang utang na natanggap niya 30 taon na ang nakalipas sa mga apo ng kaniyang tagapagligtas. Pumasok sina Angelo at Angelica sa silid ng ospital. Nagulat ang magkapatid nang makita ang kanilang lolo na umiiyak, ngunit naramdaman nilang hindi ito luha ng kalungkutan. Lolo, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Angelo. Hinaplos ni Presidente Antonio ang ulo ng bata habang nakangiti. Okay lang, talagang okay si Lolo. Kinagabihan, matagal na tinitigan ni Presidente Antonio ang litrato. Ang kaniyang sarili noong bata pa siya at ang kaniyang tagapagligtas at ang kaniyang manugang ngayon. Lahat ay konektado sa isang malaking larawan. Tunay na mahiwaga ang tadhana ng buhay, ang isang tao na nagliligtas sa isa. At ang koneksyong iyon ay nagpapatuloy sa mga henerasyon. Ngayon, malinaw na alam ni Presidente Antonio kung ano ang dapat niyang gawin. Lumipas ang panahon at lalong lumalim ang tag-ulan. Dahan-dahang lumala ang kalagayan ni Marisa, ngunit may kapayapaan sa kaniyang mukha dahil sa kaginhawaan na nakasisiguro na ang kinabukasan ng kaniyang mga apo. Sa silid ng ospital, tinitigan ni Marisa si Presidente Antonio at ibinigay ang kaniyang huling kahilingan. Pakialagaan po ang mga bata. Mahigpit na hinawakan ni Presidente Antonio ang kaniyang kamay at sumagot, "Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko sila hanggang sa aking huling hininga." Ngumiti si Marisa at ipinikit ang kaniyang mga mata. Sa sandaling iyon, hinawakan nina Angelo at Angelica ang kamay ng kanilang ina at umiyak. Tahimik na isinagawa ang libing. Sa tabi ng puntod ni Marco, ginawa ang puntod ni Marisa. Ngayon, maaari na silang magkasama. Ilang araw pagkaraan, binisita ni Presidente Antonio ang sementeryo kasama ang mga bata. Sa puntod ng kanilang ama at ina, 3 sila na sabay-sabay na yumuko. Ngayon, tayo ng 3, ang isang pamilya, sabi ni Presidente Antonio habang tinitingnan ang mga bata. Nagkapit hintuturo sina Angelo at Angelica sa kanilang lolo. Ang malambot na sikat ng araw ng tagulan ay tahimik na sumasapit sa kamay ng 3. Tila pinagpapalaan ito ang simula ng isang bagong pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang tagsibol, formal, na pumasok sina Angelo at Angelica sa paaralan. Masaya si Presidente Antonio sa pang-araw-araw na gawain ng pagsundo at paghatid sa mga bata sa paaralan. Tuwing hapunan, 3 sila na nakaupo sa isang mesa at ibinabahagi ang nangyari sa kanila sa araw na iyon. Para kay Presidente Antonio,
Ang mga simpleng sandaling ito ang pinakamahalaga. Isang araw, tinanong ni Angelo ang kaniyang lolo, "Lolo, totoo po ba na tayo ay isang pamilya?" Hinaplos ni Presidente Antonio ang ulo ng bata at sumagot, "Oo naman, tayo ang pinaka-espesyal na pamilya sa buong mundo." Lumapit si Angelica sa kaniyang lolo at yumakap. Puno ng ngiti ng kaligayahan ang mukha ni Presidente Antonio. Minsan, may mga mahihirap na sandali. Kapag nami-miss ng mga bata ang kanilang ina, umiiyak din siya kasama nila. Ngunit sa pamamagitan ng mga panahong iyon, mas lumakas ang kanilang koneksyon. Sa mundo, mayroong mga hindi inaasahang pagtatagpo. Minsan, sa pamamagitan ng sakit, dumarating ang mga bagong pagtatagpo. Ito ang mga mahiwagang sandali ng muling pagtatagpo sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Umaasa ako na mararanasan din ninyo ang gayong mga mahalagang pagtatagpo. Salamat sa inyong pakikinig.